Sino po bang nakapanood na sa speech ng proclamation rally ni PBBM sa kanyang mga senador? Naku po, patawarin niyo po ako at naku, tiniis ko na lang po talaga yung panunood. Alam niyong titiisin na lang para may content. Alam mo yung naku naman talaga, parang bangag. Alam mo yung parang sabog. Dapat hindi muna siya gumamit, no? Kasi may speech pa siyang gagawin. Naku naman to talagang si BBM, naku. Alam mo yung milyong-milyong mga tao, tiningnan ko na yung different networks na nag-post ng kanyang speech sa proclamation rally sa Net25, sa ABS-CBN, sa GMA, sa kahit anong channel po. Lahat ng channel po, alam mo yung milyon-milyong Pilipino talaga ang galit. Alam mo yun? Wala ka talagang meron ka man lang makikita na sumasang-ayon sa kanya. Siguro mga adik yun. May mga adik yung pamilya nun or siya talaga adik. Yun. Yun lang siguro yung sumusuporta sa kanya. Naku, grabe talaga yung hatred ng taong bayan sa kanya. Alam mo yung kahit sa anong channel mo makikita yung ano niya, speech niya, puro galit. So kung gusto mong malaman bakit sila galit, panoorin mo tong video na to. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Tingnan po natin yung record ng mga kandidato niya. Makinig ng mabuti. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala daw sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Kasi nga, paano magkakabahid? Wala kang ginawa eh. Alam mo tong si Marcos, grabe. Naaalala nyo ba nung tumatakbo pa siyang bilang presidente? Naku, alam mo yung papuri siya sa mga programa ni Duterte. Grabe, tapos ngayon tingnan mo. Ay, nako, sa'yo, PBBM. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ha? Ano daw? Sako-sakong pera daw? Anong pinagsasabi nito? Talaga, sino ba sa inyo ang nagutom ng pandemya? Ano ba sinasabi niyang sako-sakong pera? Parang yung tinutukoy niya, yung ano niya eh, yung cousin niya eh. Si Tamba yata yung tinutukoy niya dito. Meron yatang na-amiss siya siguro to si BBM. Anong sako-sakong pera? Ano nangyayari sa kanya? Naku naman talaga. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. Parang sa administrasyon naman niya nangyayari ang mga yan, no? Parang ngayon lang naman binobomba ng tubig yung mga Coast Guard. Naku, PBBM, parang sa administrasyon mo naman yung mga pinagsasabi mo, sa administrasyon mo lahat nangyayari, no? At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Inaagaw daw yung mga isla sa pagkakaalam ko ngayon lang dumating sa administrasyon lang niya, dumating sa Zambales yung mga China, yung mga taga-China. Dati wala naman yan eh. Tapos ano bang ginagawa niya? Yun yung tanong namin. Anong ginagawa mo sa mga pangyayaring ito ngayon? Tingnan nga natin, anong ginagawa mo? May nagawa ka ba? Nako, puro kadaldal, wala ka namang nagawa sa South China Sea. Sa Philippine West Sea, wala ka namang nagawa. Nako,
Yung parang mga taga Ilocos na lang yung mabubudol nito eh. Alam mo yung lahat ng Pilipino ayaw na magpabudol sa'yo. Taga Ilocos Norte na lang siguro yung mabubudol mo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon. Kaya nga eh, napakabilis ng panahon. Wala ka man lang nagawa. Naku naman. Nakakala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. Sana nga alam mo yung mas pabilisin pa talaga yung panahon para mawala ka na dyan sa posisyon mo. Ang tagal naman kasi ng 3 years. Naku. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, wag po natin binabasa na nga lang, no? Hindi pa maayos. Naku, akong nahihiya sa'yo. Alam mo talaga, parang nahihiya ako para sa kanya. Sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya. Alam mo yung humingiwi pa talaga, parang sabog pa talaga to eh. natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Ano naman ngayon kung may kumpletong ticket ka? Kumpletong ticket nga ng mga kurap. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi nga pangkaraniwan kasi puro magnanakaw. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Naku, tingnan mo, kung makapagmaliit siya, no? Alam mo, grabe ka, kung makapagmaliit ka. Naku, kala mo lang siguro. Tingnan natin sa eleksyon, yung mga pangmamaliit mo. Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Matagal na ngang nagsiserbisyo, wala namang nagawa, puro korupsyon. Nako. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para Naawa pa kasi nagmamakaawa. Nako naman sa UP-BBM. Ano ba yung mga sinasabi mo? Ikaw yung magmamakaawa pag nanalo straight PDP laban. Talaga, kala mo lang ha. Grabe ka kung makapanglait. Grabe. Nagmamakaawa daw yung ibang mga partido na tumakbo, yung mga gusto nilang nagmamakaawa sa mga sikat para tumakbo daw sa party nila. Para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng hindi namin kailangan ng malalakas kasi lahat ng malalakas puro artista, walang nagawa sa Senado. Buti na yung mga sa PDP Laban Straight, puro malinis, puro mga attorney, may puso para sa bayan. Hindi katulad nyo, puro malalakas, wala namang nagawa. Tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Naku, kasi administrasyon nga sila, di ba? Kaya talaga buo talaga yung partido nila. Ikaw ba naman nasa administrasyon? Pero naku, guys, nako, sorry po talaga. Hindi ko talaga makayanan. Hindi ko masikmura. Tinitiis ko lang talaga tong video na to para lang talaga may ma-content. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Naku, hirap ka na nga magsalit. Nakagawa pang manlait, hirap na nga magsalita. Grabe, doon na lang ako sa nagdi-deliver ng suka. At least, marangal na trabaho yun. Nagdi-deliver ng suka.
Kayo, puro nga matataas natapos nyo. Wala naman kayong nagawa para sa bansa. Puro kurakot lang yung nagawa ninyo. At sa pagkakaalam ko din, itong si Marcos, hindi pala to nakagraduate ng college. Sa mga nabasa kong mga artikulo sa Wikipedia, hindi daw nakatapos ng college to si Marcos, certificate. Alam mo yung makapanglait, nagdi-deliver daw ng suka. Buti pa yun, marangal pa na trabaho yun. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Maganda daw yung record. Tingnan natin. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Nakaka-impress yung pinagsamang pagnanakaw nila. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Veterano sa pagnanakaw. Veterano, totoo naman talaga. Veterano sa pagnanakaw. Andito po ang ating mga senador. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid. Tingnan mo, matagal na nga yan sila sa Senado. Pero wala kang narinig na nagawa nila sa Senado. Puro ginawa nilang negosyo yung mga posisyon nila. Kasi pera-pera lang yung habol ng mga yan eh. Senator Marcos, Senator Pacquiao. Na-heartbreak ako. Totoo talaga. Nang malaman ko si Pacquiao nasa linya niya, bakit naman kasi? Naku, sorry na lang talaga Pacquiao. Kahit na gustong-gusto kita, pero sa ngayon hindi talaga ako boboto sa'yo. 0 talaga sa alyansa. Ba't kasi dyan ka sa BBM eh? Naku talaga si Pacquiao. Sayang na sayang talaga. PDP laban talaga straight. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Pinagtatanggol mo lang yung mga adik. Paano yung mga biktima ng mga adik? Yung nare-rape na mga kabataan, yung mga babaeng pinapatay, tinatapon sa kung saan-saan dahil sa mga adik, yung mga mismong mga anak nila nire-rape, pinupugutan ng ulo dahil sa mga adik. Yun, hindi mo pinagtatanggol yun, pinagtatanggol mo lang yung mga adik na namatay dahil sa tukhang. Ay, naku talaga, nasan talaga yung isip ng taong to, no? Nakakawalang respeto eh. Alam mo, yung pinagtatanggol niya palagi yung mga adik na namatay. Paano yung mga biktima ng mga adik na yun? Hindi niya pinagtatanggol. Naku, grabe. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Naku, walang nais. Ikaw lang yung hindi nais. Lahat kami gusto namin ibalik yun. Kasi ngayon ako delikado na kahit nga yung dito sa Mindanao, dati wala talaga yung matatakot kang umalis sa bahay, lumabas. Ngayon, naku, grabe. Yung bahay kahit na may lock pa, isisecure mo pa talaga, doble, triple pang lock ng bahay kasi nga yung mga adik ngayon, naku, ang dami. Sobrang dami. Grabe. Ikaw lang yung ayaw. Kaming lahat gusto naming ibalik si Duterte. President Duterte lang talaga, no? Sana maibalik talaga yung time na yun na grabe. Hindi ka matatakot lumabas kahit gabi na. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ikaw lang yung ayaw. So ito po, tingnan po natin yung mga comment dito ng mga netizens. Grabe yung mga comment ng mga netizens na talaga ako, natawa talaga ako sa mga comment nila.
O sabi ni Says88, patawa, ikaw nga BBM, di nakagraduate ng college pala eh. Special diploma lang nakuha mo. Career mo politiko lang. Galing pa daw sa nakaw yung pinaaral sa'yo. Naku, check nyo Wikipedia niya. Nasa Wikipedia pala yan. At least mga PDP candidates abogado with masters and doctorate. Wala ka kay FPRRD. Sabi naman ni Reg Lucinario, mabuhay ka BBM, pinamura mo ang presyo ng shabu, pinataas mo ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Bangag ka talaga. Sabi naman ni Alper Maghuyop, 1540. Inobserbahan ko comments sa lahat ng mainstream media, GMA, ABS-CBN, News 5, Rappler at iba pang news. Parang walang pabor kay BBM at senator lineup niya. Totoo yan. Parehas pala tayo. Inobserbahan ko talaga lahat. Puro negative comments talaga lahat. Sabi naman ni At Malakashin, wala sa kanila dahil sila ang protector sa droga, BBM. Huwag kami, nabudol muna kami. Wala kang comment sa mga pinataying mga inosente dahil sa mga adik na yan. Correct talaga. Ano pala comment mo tungkol sa mag-ina na pinatay dahil sa kapwa mo adik? Wala kayong dada, pero ang mga adik na patay or pinatay, dami yung pagtatanggol. Ano naman ang pangako nyo noon? 20 per kilo bigas. Ngayon naman, baka 10 pesos per kilo na. Yung binobomba ng China ng tubig, di ba sa administrasyon mo nangyari ha? At inaagaw ang mga isda. Totoo. Ngayon lang naman nangyari yan eh. Sako-sakong binosa nung pandemya, sabi ni at Ebyangers TV. Ay ganun ba? Paano naman po ang increasing utang ng Pinas pero may mga ahensya na hindi binigyan ng pondo? Bakit po tikom ang bibig nyo sa mga blanco sa GAA? Correct. Alam mo, ang taas-taas ng utang ng Pinas, ang laki-laki ng utang pero may mga ahensya na walang pondo. Totoo talaga yon. Diyan ka mali, BBM, kasi si Duterte laki tulong niya yung pandemic. Ang tukhang na sinasabi mo, ask mo si Pacquiao, mismo sa kanya sumuko ang mayor namin noon dahil sa takot kay PRRD, dahil sangkot siya mismo sa bawal na gamot. Correct. 'Di ba? Yung mga dati mga mayor, mga lahat ng nasa politiko mismo ang nagbebenta ng bawal na gamot na yan. Sabi ni at Detchart Amado, galit sa tukhang dahil sa adik at hoy, di kami pinabayaan ng pandemic at hindi sa lahat budget mo ang at higit sa lahat, budget mo ang pinakakurap sa buong history ng bansa at nanalo ka lang naman dahil sa mga Duterte. Correct. At galit na galit sila dahil mga adik sila. Sabi ni at Samson Paras, ang bilis ng panahon. Nakakasawa na ang pagkakurap ng administrasyon mo. Puro ayuda. Kawawa kaming mga farmers na pag-iwanan na isa pa fake news ka sa pandemic. Walang gutom sa panahon mo. Lahat mahal. May ayuda pero after nun, correct, lahat mahal sa panahon niya. Nung panahon ni PRRD, maganda ang pag-handle niya sa COVID-19 pandemic. Si BBM nagtatago at hindi mo yung pinsan niyang si Frances Leo Marcos, nakita mo nung pandemic, si BBM wala, hindi ko kilala yan. Sabi ni at Merpa River, sa panahon mo BBM, nagmura ang halaga ng shabu, bigas tumaas ang presyo. Ang dami nagsasabi niyan. At ka-inspired vlog, ha, kasi walang nagawa ang mga iyan, BBM, kaya walang bahid ng dugo. Ang sako-sako na pera tinutukoy mo, sakasin mo yun nangyayari. Oo, kay Tamba. At Rene Boy Bolocon, magnakaw ng pera, subok na talaga magnakaw, magaling pa, ha.
Correct talaga. At Jet Setter 52, tama ka PBBM. Puro mga veteran ang senatorial lineup mo. Veterano sa pagnanakaw. Ay, correct yan. Totoo talaga. Naku. So guys, ano bang masasabi nyo sa speech ni PBBM? Go ahead. Huwag kalimutang mag-comment at mag-like sa video ito. At don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. So abangan yung mga upcoming videos natin. See you again next time. Bye!